Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa 12-year-old na batang babae na nagngangalang Asunta na naging ampo ng mag-asawang Rosario at Alfonso. Si Asunta ay nagmula sa China na siya naging kauna-unahang ampon sa lugar ng Santiago. Siya ay ipinanganak sa panahon ng China's one-child policy. Maraming pamilya ang mas gusto ang batang lalaki, kaya maraming batang babae na katulad ni Asunta ang ipinaampon. Siya ay inampon ni Rosario Porto at Alfonso Bastiera simula nung sanggol pa lamang. Ayon kay Alfonso na gusto lang nila na magkaroon ng anak at wala silang pakialam kung mapababae man ito o lalaki. Ngunit kalaunan ay ang kasarian pala ni Asunta ang siyang maging dahilan sa sasapiting trahedya sa edad na 12. Kaya sila nag-ampon ng bata mula sa China dahil malaki ang tsansa na makakakuha sila ng batang babae dahil nga sa one-child policy ng China. Sa mga nakitang litrato ni Asunta mula sa laptop ni Alfonso ay kalaunan ang magbibigay linaw kung bakit nila gusto ang batang babae. Makikita din sa laptop ni Alfonso ang mga malalaswang videos ng mga Asian girls. Indikasyon na siya ay partikular na gusto ang mga batang Asian na babae. Noong una ang lahat ay naging maayos simula nung inampon nila si Asunta. Ang magpamilya ay nakatira sa Santiago kung saan ang mag-asawa ay parehong may magandang trabaho. Si Asunta ay may maraming hilig at talent kasama na doon ang pagsasayaw, pagtugtog ng mga musical instruments at arts. Siya ay matalino at may mataas na grado sa paaralan. Si Alfonso at Rosario ay nagkakilala noong 1990 at nagpakasal noong 1996. Sinubukan nila magkaroon ng anak ngunit nahirapan sila. Taong 2000 ay inampon nila si Asunta na siya nagdala sa kanila ng matinding kasiyahan. Sa panahon ng summer ng 2013 ay humarap sa matinding pagsubok ang relasyon ni Rosario at Alfonso. Una ay namatay ang ina ni Rosario at makalipas lamang ang 7 buwan ay namatay din ang kanyang ama. Matalino si Rosario at magaling, ngunit siya ay may mental health issues. Matapos mamatay ng kanyang mga magulang ay nagkaroon ng nervous breakdown si Rosario. Ngunit mas masasabing yun ay depressive episode. Siya ay na-hospital at niresetahan ng lorazepam, isang gamot na kalaunan ay magkakaroon ng malaking papel sa pagpatay kay Asunta. Simula nung namatay ang kanyang mga magulang ay sobrang nalungkot din si Rosario. Para makahanap ng atensyon ay nagumpisa na siyang nagkaroon ng ibang karelasyon na kalaunan ay nalaman din ni Alfonso. Nadiskubre ni Alfonso ang pagtataksil ni Rosario dahil sa nabasa niyang email. At yun na din ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Umalis si Alfonso sa kanilang bahay at lumipat sa apartment malapit sa kanilang bahay. Madalas ay kasama ni Asunta ang kanyang lolo at lola na mga magulang ni Alfonso nung bumalik ito sa pag-aaral. Ngunit ilang linggo lamang pagkatapos mag-umpisa ng kanilang pasok. Noong September 21, 2013, bandang 10:17 ng gabi, ang lolo at lola ni Asunta ay tumawag sa mga pulis para sabihin na siya ay nawawala. Kinausap ng mga pulis si Rosario na nagsabi na bandang 7:00 ng gabi ay nasa kanilang bahay lang si Asunta at gumagawa ng kanyang homework. Iniwan ni Rosario si Asunta sa kanilang bahay ng mag-isa dahil sa bumili umano siya ng swimsuit. Nakabalik si Rosario sa kanilang bahay bandang 9:30 at doon niya nalaman na nawawala na si Asunta. Kaagad niyang tinawagan si Alfonso para humingi ng tulong. Noong una ay naniniwala ang mga pulis sa sinabi ni Rosario. Ngunit nagbago ang lahat nung may nakita sila sa CCTV footage kung saan nakitang umalis si Rosario para bumili ng kanyang swimsuit at sinabing iniwan niyang mag-isa si Asunta sa kanilang bahay. Pero sa nakita sa CCTV ay kasama niya sa sasakyan si Asunta. Hindi yun tumugma sa una niyang sinabi. Marami pa silang nakita sa CCTV. Nakita din nila si Asunta na naglalakad sa harap ng bangko bandang 2:00 ng hapon papunta sa apartment ni Alfonso. 5:28 ng hapon ay nakita si Rosario na naglalakad pabalik sa kanilang bahay. 6:20 ng gabi ay makikita na nakasakay ulit si Asunta sa kanilang sasakyan kasama si Rosario at sila ay patungo sa direksyon ng kanilang bahay bakasyunan. Ang kanilang bahay bakasyunan ay mayroong security system, ngunit pinatay ito ng 6:35 ng gabi. Maya-maya lamang bandang 7:30 ng gabi ay nakakonek ang cellphone ni Rosario sa internet sa kanilang bahay bakasyunan. At ang kaduda-duda ay naka-off ang parehong cellphone ni na Alfonso at Rosario pagkatapos ng 7:30.
ang time frame na nawala si Asunta. Ang sabay na pagpatay ng kanilang mga cellphone at ang sabay na pagbukas ulit ay ang siyang nagpahinala sa mga pulis. Sa panahon ng interogasyon ay tinanong si Rosario ng mga pulis tungkol sa CCTV. Ipinakita sa kanya ng mga pulis ang video na taliwas sa sinabi niya na iniwan niyang mag-isa si Asunta sa kanilang bahay para gawin ang kanyang homework. Kaya biglang nagbago ang kwento ni Rosario. Paliwanag niya na nagdesisyon si Asunta na sumama na lamang sa kanya sa kabila ng pinagsabi niya na itong maiwan para gumawa ng homework. Sinabi pa ni Rosario na pupunta siya sa isang tindahan, ngunit wala siyang may nabili. Kasunod nun ay tumungo siya sa gas station, ngunit hindi rin siya umano nakapagpagas dahil hindi rin niya dala ang kanyang discount card. Sa karagdagang investigasyon ng mga pulis ay nalaman nila na huminto ng makailang beses si Rosario ngunit wala itong may nabili na kahit ano. Kaya naghinala ang mga pulis kung anong kanyang ginawa. Ang iba pa niya mga kwento ay mas lalo nagpaduda sa mga pulis. May kakaibang kwento din na narinig ang mga pulis mula kay Rosario. Sinabi niya na may nanloob sa kanilang bahay noong July 4. Sinabi nila na ang lalaki ay may dalang baril at tumungo sa kwarto ni Asunta at sinubukan pa umano ng lalaki na sakalin si Asunta. Naabutan umano nila at tinakot ang lalaki kaya tumakbo ito at umalis. Ngunit hindi nila ito isinumbong sa mga pulis. Dagdag pa ni Rosario na ayaw umano nilang pag-usapan ang nakakatakot at nakakatromang pangyayaring yon. Ngunit ang kwentong yon ay mas lalong nagpaduda sa mga pulis. Lalo na sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ngunit kahalintulad yon sa kung paano pinatay si Asunta. Yun ay ang pagsakal sa bata. Ang katawan ni Asunta ay natagpuan 10 araw bago ang kanyang 13th birthday, malapit sa kanilang bahay bakasyunan. Ang kaganapang yon ay mas lalong nagpaduda sa mga pulis, lalo na ang mga kwento at paliwanag ni Rosario ay mahirap paniwalaan. Ang dahilan ng pagkamatay ni Asunta ay ang pagkakasakal. Ngunit may nakitang mataas na dosage ng lorazepam sa katawan ni Asunta na katumbas ng 23 tablets. Ang lorazepam ay matapang na sedative at hindi karaniwang inirereseta sa mga bata. Yun ay gamot na inireseta para kay Rosario at hindi para kay Asunta. Nung nagsagawa ng mas malalim na investigasyon ng mga pulis, ay nagsagawa sila ng interview sa mga kapamilya at kaibigan para makakalap na impormasyon tungkol sa magpamilya. May sinabihan di umano si Asunta na binigyan siya ng puting powder para sa kanyang allergies. Ngunit kinumpirma ng kanyang doktor na wala siyang allergies at hindi siya kailanman niresetahan ng gamot sa allergy. Napag-alaman din na makailang beses sinatid ni Alfonso si Asunta sa kanyang paaralan. Ayon sa mga guro at admin, si Asunta sa mga panahong yun ay sobrang kalmado at mahina na halos patulog na. Halos hirap din ito na maglakad at mukhang antok na antok. Ang mga pangyayaring yon ay isa din sa mga tinitignan na anggulo sa kanyang pagkamatay. Isa pang nakakilabot na natuklasan ng mga investigador na sa tuwing ganon ang kondisyon ni Asunta pagpupunta sa kanyang paaralan ay si Alfonso ang kasama niya at umaalalay sa kanya. Noong sinuri nila ang mga petsa ng mga nasabing pangyayari na parang antok at mahina si Asunta sa mga pharmacy ay natuklasan na yun din ang mga oras kung saan ay bumibili si Alfonso ng napakaraming lorazepam na umabot sa halos 150 tablets kada bili niya. Dahil sa pangyayaring yun ay inalerto din ng gobyerno ng buong Spain sa paggamit ng lorazepam. Sa isinagawang test ay nakita din ang napakataas na dosage ng lorazepam sa sistema ni Asunta. Nagpapakita na ilang buwan na siyang pinapainom ng nasabing gamot bago ang kanyang pagkamatay. Nakumpirma yon sa tulong ng hair analysis. Ang resultang yon ay indikasyon at nagpapatunay na si Asunta ay unti-unting nilalason ni Alfonso. Si Rosario ay maaring parte din sa kung ano ang nangyayari kay Asunta. Sa panahon ng investigasyon ay nagdesisyon din ng mga pulis na suriin ang apartment ni Alfonso. Noong una ay kinunan lamang nila ng litrato ang lahat ng mga bagay na nakita nila sa bahay. At bumalik ulit sila makalipas ng ilang araw para sa masusing pagsusuri. Napansin nila na nawawala ang laptop ni Alfonso. Dahil doon ay nagdemand ang mga pulis na ibigay niya sa kanila ang kanyang laptop para masuri din ito. Nag-atubili pa ng una si Alfonso na ibigay ang kanyang laptop ngunit wala siyang may nagawa. Nadiskubre ng mga pulis na tinanggal niya ang hard drive. Sa kabila ng pagtatago ng mga ebidensya ay nagawa ng mga pulis na mai-retrieve ang mga files. Nakita nila ang mga pictures ni Asunta na nakahiga na parang natutulog o walang malay
at mahigpit na binalutan ng kumot. Ang paraan ng pagkakabalot kay Asunta ay parang yung sa mga sanggol. Ngunit 12 years old na si Asunta. May nakita din sila mga pictures ni Asunta na nakasuot ito ng mga malalaswang damit. Sinuri din ng mga pulis ang kanilang bahay bakasyunan. Nakita ng mga pulis sa kanilang bahay ang orange na tali na siyang nakita din kay Asunta na itinali sa kanyang kamay at paa. Dahil doon ay unang inaresto si Rosario, kasunod ay si Alfonso. Inilagay silang dalawa sa magkalapit na selda na may manipis na pader para makapag-usap silang dalawa. Ginawa yun para maobserbahan ang kanilang mga galaw at para makakuha ng potensyal na ebidensya mula sa kanilang pag-uusap. Sinubukan ni Alfonso na huwag kausapin si Rosario dahil alam niyang nakikinig ang mga pulis. Ngunit hindi nakapagpigil si Rosario at sinisi si Alfonso dahil sa kakaibang sexual fantasies nito na siya naging dahilan kung bakit sila napunta sa sitwasyon na yon. Dahil sa nangyari ay pareho silang hinatulan ng life imprisonment. Nasa mga oras na yon ay ibig sabihin sila ay makukulong ng 18 years dahil sa legal provisions. Sinubukan pa nila mag-apila noong 2017 ngunit hindi sila nagtagumpay. Noong December 18, 2020, si Rosario ay natagpuan na wala ng buhay sa loob ng kanyang selda dahil sa nagpakamatay ito. Samantalang nananatili naman sa kulungan si Alfonso.